So yun guys, dumating na mga in-order natin sa online. Ito yung mga in-order natin. Ayan. Tapos, ayan. Ito yung mga stock natin na gamit. Stock na center spring, the stock na clutch spring. So magpapalit lang tayo ng mas manipis na foam sa air filter natin. So ito yung TSMP natin, yung pinalit natin dito sa panggilid. So buksan na muna natin to para mapakita ko sa inyo ano yung mga in-order natin. So bola ata to guys. Okay. So, yung in-order natin, tatlong 9 grams, tapos tatlong 11 grams. Yan, TSMP parehas yan. Tapos ito, alam ko na to, center spring, tsaka clutch spring. Ang ganda na pagkakabalot niya guys, oh. Safe na safe. Angas. 1,200 clutch spring na short hook CRP. Tapos, 1,200 na center spring CRP rin. Ganda ng packaging, oh. So, buksan lang natin to. Saglit lang to guys. So, mayroon ka na ito. 8mm. Good day guys, Dezzy TV here. Welcome back to my channel. At sa vlog na to guys, ipaparemap natin yung motor. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo yung bagong setup ng panggilid ko. At makikita nyo rin sa vlog na to kung ano yung takbo ng motor ko before and after ng remap. Bali, nakapagpakalkal na rin pala ako ng torque drive dati sa speed tuner. Nagpa-bolt on sa Micro Garage. Bumili ng MTRT pipe at nagparitubo sa VMAX Racing. Ang configuration ng tubo ko ay 28, 32 at 35mm. Lahat ng yan ay na-document ko dito sa YouTube channel ko at pwede nyo panoorin. Ceramic na bushing, backplate, washer, tapos 14 grams na flyball. Kulang tayo na isang circlip. So baklasin muna natin to tapos kakabit na natin. So mayroon tayong mga circlip dito. So kompleto na ulit sila. Yung babaklasin natin itong 1,000 rpm na clutch spring. So mayroon tayong alien tool dito na medyo palyado na. So yun guys, nabaklas na natin lahat. Ay makikita nyo. Ayun na lahat sila. So ito na yung gagamitin natin bagong bola. Ayan. Tapos bagong center spring. Tapos clutch spring. Nasaan na ito? Clutch spring. Tapos ito yung dati natin. B-Win na 1,000 RPM. Tapos ito B-Win din na 1,000 RPM. Lahat yan 1,000 RPM. Ito yung dati natin bola or yung pinalit natin nung nasira to. So ayan siya. 14 grams. Ito yung balot niya. Wala pa tong 500. Wala pa nga tong 100 auto guys eh. So bagong-bago pa yan. Tapos ito yung bago nating bushing. Ceramic bushing ng Pitts Bike. Pitts Bike. Tapos meron tayo ditong circlip. So ito pa rin dati kong bola rin. Parang ata to 9 grams. Or ata 11 grams din ata to pero JBT to. Tabi na natin yan guys. Tapos ito yung tuning washer natin. Gagamit din tayo nito. Mayroon pa ako isang tuning washer. Nasaan na yun? So nandyan lang banda yung isang tuning washer. So yun, nung nakalagay doon 0.5mm. So try natin magdagdag pa lang. Ay, mayroon pa pala dito guys. And MTRT na torsion control. Nang-assemble na natin to. Meron akong binili ditong grasa eh. Shop, dulong. Ay, high temp naman pala. Bumili tayo high temp na grasa. Hingin natin. Nahanap ko yung baril mo kanina. Oo nga. Bumiyahe. Buti nandun si ate. Hindi ko na linisin yan. Tsaka na ako magpapalinis. Baka butan tayo ng ulan eh. Oo nga eh. Yan, Andre. Koso kayo? Hindi nga lang ito. Talaga. Tututukin ko. Kasi short top kasi ito. Anong tawag dyan? Alien tool? Yan ba yung alien tool? Remove. Ay, hindi talaga siya pang Hindi siya pang clutch. Kala ko pang clutch pin talaga. Ang lalo sa ibig. Kunti na lang oh. Ang kabilang bumawa. Kuha ko ng jackhammer. Okay na. Okay na.
Bukas. Thank you, ano. Thank you po Kuya Mac. Kakalas. Na guys, tapos na. Short eh. Ngayon na 1,200 na RPM. Walang kahirap-hirap. Pawis na pawis lang. Wala na nga rin circle ko kasi ano na rin eh. Warak-warak na rin. Circlip mo? Oo, warak-warak na rin. Pag bumili ako, dami kita. Maliliit na. Hindi, bibili tayo syempre yung ano na, branded. Ano, branded yung motor natin eh. Tapos nagtitipid sa circle. Hindi ko alam paano nalalaglag eh. Yan, CRP, 1, 2 RPM. Uy, gago. Masikip siya. Bago pa eh, makapal pa pentura. Uy, sakto. Sa Biwin, masikip eh. Mataba yung pentura. Ay, hindi. Kaya lang. Nakasamba na. Yun. Nasaan lang natin onte. Kunyari, nililinis. Ito yung stock bushing. Kasi ito yung ceramic. Layo ng ano. Layo ng difference, no? Layo. Kaya nung dumating yun, nakala ko peke eh. Tunay ba to? 11 grams, 9 grams. Parang candy lang. 9 grams, puro sa kanin. 11 grams. Ayan guys. 11 grams dito. 9 grams dito. Kasunod. Ano yun, laban na yan. Mamaya na tayo maglinis-linis. Backplate. Pero dito kasi nilalagay yung ano eh, washer sa loob eh. Ito. Washer. 1 mm, 0.3, 0.5 mm. White. Testingin natin guys. Sana umandar. Hindi mapagpag masyado. Mas kumanda yung idle niya. Ayun guys, naayos na natin yung panggilid. Papalitan naman natin ng foam yung Koso air filter natin sa loob. Papalitan natin ng mas manipis. Ito guys, yung kagandahan sa washable air filter. Hindi na sakal sa hangin yung makina. Hindi ka pa bili ng bagong air filter. Lahat ng links nito guys ay nasa description box. Kung nauulan, kumukulog na. So ito na guys yung Koso air filter natin. Ayan, punasan lang natin. Medyo mahirap-hirap din pala tanggalin to. Maliliit na screw kailangan guys. Ngayon, maliliit na screw lang. Mga 9 na piraso. Tapos pagpalit natin, lilinisin na rin natin to. Kasi washable naman to guys. Ang dami. Napasword ko na to guys. Tagal. Tanggalan natin yung mga screw. Bubunutin mo lang to. Ngayon agad yung foam. Ayan. Linisin lang natin to. Kahit laban mo to, okay lang. Babalik pa rin sa dati. Mas manipis nga siya. Yun. Mas kita mo yung ano. Mas tagos siya. Ayan o. Testingin natin to guys. Ayan. Nakahulma na pala siya eh. Tapos babalik mo lang din to. Tama ba? Oo, tama. Medyo lumalaban pa siya eh. Nakabit na natin yung mas manipis na filter. Bit natin dito. Kinabit natin to para hindi sakal yung makina. Okay na yun guys. Ayun guys, okay na. Natapos na natin, magpa-remap na tayo. Tulak mode. So ngayon guys, testingin natin yung takbo ng motor. After natin palitan yung ibang pyesa sa panggilid at magpalit ng mas manipis na air filter. Testingin natin. Tagal umabante. Nasanay ako na onting rev pa lang, abante na agad. Galing ako guys sa 1,000 RPM. Na clutch tsaka center spring. 1,900 to 2,000 RPM. Ngayon. Pagpasok ng 6,000 RPM, doon pala ako maandar. Gagi. Delay yung abante. Mamaya titignan natin sa arapadaan.
kung okay ba yung bigay sa kanya. 1.2 pa lang to guys. Paano pag nag 1.5 pa ako? Gag. Sobrang tagal na nung response. Ay, nararamdaman ko yung gigil ah. So kasi guys, pag rev ko, tapos binalik ko yung throttle, meron pa rin power na ibibigay. Natin. Meron pa rin. Parang mas gumanda nga yung tunog, mas humiyaw siya, B. Hindi ko masyado marinig, naka-airpods ako. Testingin natin ito mamaya sa Luzon, guys. So ayun guys, dito na tayo sa Luzon. Dito natin tinetesting yung setup natin. Music ba to? Parang mga 200 to 300 meters. Pero saglitan lang guys, sarap. Hindi ito yung pinaka-maximum na kagatakbo ng motor ko. Tapos lang talaga sa daan kasi maraming sasakyan pa din. Guys, dito testingin natin. Matagal na po kayong 112. Gitna na itong setup. Guys, susunduin natin si OBR. First time niya ititry yung bagong setup ng panggilid natin. Natry niya na yung naka-bolt on tsaka yung naka-pipe. Pero yung bagong setup di niya pa natatry. Pero kagabi nung pumasok ako sa office, kausap ko siya, naka-intercom or naka-airpods ako nun. Ibang helmet gamit ko kagabi. O yung classic. So naka-airpods ako nun. Narinig niya naman gano'n ako kasi. Tapos parang ako curious siya na daw feeling ng bagong setup. So ngayon testing natin. Hintayin lang natin siya makauwi. Dito
nga guys, sinundo ko si Obier para makuha ko yung genuine reaction niya pagtapos palitan yung ibang parts sa panggilid. Hindi niya alam na mayroong microphone sa helmet niya at hindi niya rin alam na nag-vlog ako ng mga time na to. Nasanay lang kasi sa akin yung na lagi lang naka-open yung camera kapag bumabiyahe ako. Ayun, para sa mga magtatanong, ang gamit pala naming intercom dito ay FX Pro, yung mesh connection na one-click connect. Yung link neto guys ay nandiyan sa description box. Check ko lang yung parang car wash na ulit dito. At, asan na ba yun? Renovation? Renovation or nagsara? Wala, Isa na yung katabi, B. Di ba katabi ng gate namin yun? Oo. May tindahan dito ng motor eh, dun banda eh. Eto, Ito. Daming motor ah. tindahan nga ni ng motor. Sana sarado na yung pinag-ano, Nissan na siya ngayon. So po, nakapang talaga. Wala ka walang reaction? Siyempre nangangatok. Paano magre-reaction? Talagang hindi siya titigil hanggat di ako nagre-react. Atay na! Gago. May mic ka kaya? Ha? May mic ka sa helmet mo? We? Oo. Wala ako nga. Talagang pinapasikatan niya ako ng motor niya. Binabarurot ang binabarurot. Video ba to? Naka-video ba to? Oo, naka-video. May mic pala ako. May girlfriend's reaction. Puro chismis ang natanggap. Hindi ko alam ano meron sa motor niya ngayon, pero may something. Siguro yung bolt-on, kapit na kapit na. At iba ang tunog ni Dabi ngayon. Pero maganda yung tunog niya, pero may something. Di sa ano yan, spring, nagtigas kasi ako, mas humiyaw siya. Ayun, humiyaw pala. Ayun sabi. May Pero bumubompa pa something sa talaga. gilid, oh. Basta mga click talaga, Charis. Gagi, no to brand wars. No to stereotyping. Ayan siya. LGBT ata yan. Nakakaanan yan. So yun guys, kaya nyo pala malalaman kung mahal kayo. Kasi mahal nung gas. Kasi sinusundo ko pa din. Ayan. Bomba pa ng bomba guys. Marami po kaming panggas ngayon. Sound check sa panel. Wala guys ko naririnig. Puro tawa. Parang kinikiliti ako. Yung mga sinasabi mo, sumisingit. Ito na. Akala mo. Eh, buti pa yung nasa harap, oh. Chill lang. Parang magkatabi lang sila, oh. Uy, dandahan ka lang. Dandaan lang naman. Ay, narurot mo. Katamatay ng ano. Para umikot lang yung gulong. Free wheel. Free will. Free will 40. Ito dito sila naipit kanina. Oh. Cruiser yun. Pwede na tayo dun sa kanan. Uy, K3 guys, so bibilan kasi Uy! dahil si TV niyan. K3 na ano, Ayoko. lagyanan ng top box. Ayoko. Ikaw na lang. Ayan o guys, so ganda. Kalansay concept pero naka-top box. Wait. Kami lang yan. Kami lang meron yan. Big bike pero sumisingit. 500cc. Honda CB 500. Hindi ba sniper yan? Hindi. Honda CBR nga, no? Sabi sa'yo eh. Maalam ako sa motor eh. Vlogger ako eh. Ba't tayo mag-motovlogger? Hindi ko alam kung maalam o nagmamara na. Nag-aalam-alaman lang eh. Kaliwa So oh. guys, pag hindi ako sinusundo ni Del si TV, sinasakyan ko yellow bus, nasa kaliwa. Ganyan po ang itsura namin.
mahihiya yung sardinas sa amin. Goal. Tayo sa pinakaharap guys kasi number 1 tayo, number 1. 5, 4, Saan yung 5, 4, 3, 2, 1? 3, 2, 1. Wala, tansya lang. Pauso siya. 5, Pauso siya. 4, 3. Tripa lang. Aray ko! Panat! May lashes ko. Guys! Lashes ko! Uy, traffic na Wala yung naman. talkbox niya nagtutwerk. Sabi mo sa bagong setup, B. Ganda guys. Dagdagan pa natin gulong. Kumpara dun sa unang setup, Mas lumakas siya ngayon. Wala. Basta iba siya parang parang gigil na gigil. ikaw ba naman sakalin eh? Hindi ba gigil? Pero gigil na gigil siya. Tapos, Sinakal yung clutch. ramdam ko may maibubuga pa siya. Pero hindi niya mailabas. Gawa nga ng mga tayo nakapagparimap. Saturday. Parimap tayo. After shift. So, yun guys, papunta na tayo dun sa pagpaparimapan natin. Ayan, Moto Brothers, 3 minutes na lang. Kumain muna tayo dito sa may Mang Inasal para at least meron tayong lakas dun. Galing kasi kaming ship ni OBR. So, punta na tayo dun guys kasi dapat 2 PM yung schedule namin. Na-move siya ng 1 PM. Nag-cancel ata yung nauna sa amin. Puntahan na natin para at least maaga tayo makauwi. Kesa 2 PM pa tayo sakto pupunta. So, tinulak na lang namin kesa mag-U-turn kami ng malayo. Dito lang naman kami sa Mang Inasal eh. Di ba? At least di ka na mag-U-turn ng malayo. Picture tayo dito. Picture tayo. Dito daw eh. Di ko lang alam kung saan. Ayun. Moto Brothers. Ito na, Moto Brothers Unlimited. Magpaparemap, sir? Apo. 2 po, number 2. Ito, sir. Oh. Ano pangalan mo, boss? Po? Ralph po, Ralph. Ay, sasampa niya na, sir. Kunin mo muna yung mga gamit. Sampa agad eh, no? Wala yung alauna, boss? Tapos tayo mga nun. Tapos na agad. Wait lang, kuya. Kunin lang po yung mga gamit. May karga to, boss? Wala po, all stock po yan. Ay, naka-bolt on pala, sir. Bolt on. Kay ano po, kay Sir Michael rin po. Bolt on lang to, may tinaba sa vlog. Wala po, bolt on lang po talaga. Yun. Hindi po, ano lang po. Pang personal lang po. Ganda ng tunog, guys. So, ayun guys, sinamparan ni Kuya yung ADB 160 natin. Tapos kinabitan niya na nung parang para sa bank sensor. Wide band. Wide band. Sensor. Para sa AFR. Buti nagpalagay na tayo sa B-Max. Ito yung shop nila. Ayan. Moto Brothers Unlimited. Ayan. So, nirefer tayo dito ni Sir Michael. Siyempre, siya yung gumawa ng makina natin. Dito rin tayo magpaparemap. Sige po. Hindi ko rin alam yung mga itatanong ko. Ay, mayroon din pala silang mga bola dito, pan-testing. B-Win, JBT. Kung gusto nyo magpatono na rin dito, pwede. Diyan kuya, ano po yung kinabit sa battery? Positive negative ng wide band. Tapos ito yung module natin ng pang-remote. Yan yung pinaka-module niyo po. Tutot lang sa laptop. Okay po. Hindi naman AFR. Bibinig-binig ko lang. 14 lang, di ba? Po. Yan, lean. Lean. Nakagoding ko pataas. Within. 14 pa rin. Lean. Full throttle. Lean ka pa rin. Pero, Ano po ba dapat? 12. 12. Kulang ka sa gas, mainit sa makina yan. Okay.
Tapos, kuha tayo horsepower. Parang ayoko nga kunan kasi nga din eh. Pero, kuha na natin. Yung pinaka-baseline niya, sir. Oo. Okay. Horsepower, sir, 16 point. Simulan ko na po yun. Sige po, go lang kuya. Kita ko ng 13 yung baseline. 14 pala, 14. Yung pinaka-baseline na AFR. Tapos 16.3 yung horsepower natin. Saka sa dibdib guys, labas muna tayo. Sa tunog. Ito nga guys, inaayos ni Sir Brian yung AFR ng motor natin. Ibig sabihin ng inaayos ay in-optimize yung air-fuel ratio ng motor. Kadalasan kasi sa mga stock na motor ay nakaset sa lean o mas maraming hangin kaysa sa gasolina. Dito kasi sa remap ay tinitimpla ng maayos yung halo ng hangin at gas para hindi mabitin ng makina at hindi ito masyadong uminit. Ang isa pang purpose ng remap ay tinatanggal nito yung delay sa throttle response ng motor. Kung mapapansin nyo nga sa mga naunang clips ay mayroon talagang delay yung motor natin. Piniga ko na yung throttle pero may delay talaga at hindi pa siya umaabante. May naisipan ko yung parimap sa'yo. Kaya masira itong makina mo. Kung sakaling hindi pinaremap sa rebawa sa iba, nagpa-bolt on, hindi nagpa-remap, pwedeng sumabog makina talaga boss. Overheat. Overheat. Kulang sa gas. Kung sakaling meron pang kailangan ayusin sa panggilid. Pag sa panggilid, Panggilid sir eh. Panggilid, madali na yan eh. Kahit kayo na lang yan. Siyempre, testing kayo sa kalsada. Kukunin nyo pa yung pinaka-gusto nyan. Opo, takbo. Yung mga lalo na mga click, may problema sa sensor. Yung hindi maganda yung kapit ng throttle body. Nagkukulang ng oras, minsan may click. Ay, imbis na remap lang, ang nangyari, nadadagdagan yung trabaho. Oras. So yun guys, sa isang araw, ang nagagawa lang niya, 8 lang, 8. Unang. Wala, baka na siya. Sa AFR. Kanina, 14. Aba ko daw. 12. 13. Bigay mo yung 12. Mas maganga. Dito. Straight siyang 12, 13. Hagod mataas. Pagkuhin pa natin yan. Sayang, nandito na eh. Kung sakaling mag-ano ako sir ng panggilid, maggalaw ako sa panggilid, kailangan pa magpa-remap na, hindi na. Hindi na boss. Di ba ang tono ng makina sa tono ng pag-ibig? Okay. Kung sa pipe sir, magpapalit lang ako Kailangan ng tayo magpa-remap doon. kahit canister lang. Okay. Actually dito guys ay natapos ng i-remap ni Sir Brian yung motor. Pero nabitin pa siya kaya tinuno niya ulit ito ng pangalawang beses. Ayun, shoutout kay Sir Brian, sobrang saludo po ako sa inyo kahit na hindi ako maalam pagdating sa pagre-remap ng motor ay hindi nyo manadali yung trabaho. Kung nagbabalak kayo magpa-remap ng motor ay dito nyo na rin dalhin sa Moto Brothers. Parang niloload niya po yung pinasok niyang data, pinapasok Di niya ba sa... kontento eh? Okay. Anong kanina nagkukwentuhan tayo, naglo-load na siya noon. Tapos sinesting niya po ulit. Tapos para nakulangan ka pa, binago niya pa po ulit. So kung sakali sir, gaano katagal tinatagal ang remap? Pag mabait yung motor, walang isang oras sir. Wow, walang isang Tapos oras. mabait na stock engine. Okay. Iba yung stock engine tsaka sa kargadong motor sa pagre-remap. Dito sa ADB, 13.2 talaga pinaka-the best na AFR. Para sa akin, touring 12. Okay. Kasi boss, kahit i-13 mo yan, kung mahina naman yung makina. Oo. Yung makina talaga magdadala ng power dyan. Oo po. Yung iba, paparemap para lumakas. Oo. Hindi ganun yun. Pag mahina yung makina mo, kahit i-remap yan, mahina talaga yan. Ang remap sir, para talaga siya sa AFR. Yun talaga Oo. purpose niya. Para maibigay mo yung kailangan ng makina. Okay. May iba kasi nagsasabi sir, nagpaparemap para matanggal lang yung limiter. Hindi tinatanggal, inaangat. Inaangat, hindi Katulad niyan, tinatanggal. sa'yo, 9.8 yung limit ng stock. Ginawa ko 11,000. Pwede mong iangat ng ganon. Okay po. Pero depende sa cc ng motor. Hmm. Ito, bolt-on lang, ginawa ko 11. Pag nagkarga ka ng mga
180cc, gagawin ko 12. Ah, Hanggang 200cc yun. Kumbaga meron ka ng basis parameters. Ngayon, yung 200cc na yun, kasi magkakaiba setup ng panggilid, minsan mahiyaw eh, Oo. RPM. Minsan, napapalimit pa nila yung 12. Adjust ako ngayon, gagawin ko 13. Yun yung mga Pero matitigas na hanggang 13 spring. na lang ako. Hindi ko na itataas yun hanggang 13 na. Minsan pala. kasi, kahit itaas mo yan, sabihin ko yung stock engine. Niyabangan kita, 10 kg yan, para malakas yung pakina mo. Hindi rin yung marireach, hindi niya rin marireach. Kung ano lang kaya ng makina, hanggang doon lang yun. Hindi siya dahil sa gusto ko 11K lang ilagay, hindi talaga kakayanin ng makina mo umabot ng 12K. Oo. Kasi stock lang naman. Kaya pagka sinabing 180cc, ginagawang 12K ni sir, kasi kaya niyang i-reach ng makina. Okay, ganun pala ang purpose nun. Hindi tinatanggal yung limiter, dinadagdagan lang. Minsan, sa safety rin ng makina, ililimit mo siya. Oo. Kasi minsan, high RPM, madaling makasira ng body spring. Nakakaputol ng valve spring. Ayun, kung ayaw mo naman adjust yung RPM limit, adjust ka sa CVT. Bigat ka ng bola para hindi masyadong mahiyaw. Opo. Sa akin yun ako, ginangan ko nga eh. Kasi nung una, Kaya naman yan. 11K kahit maggaan ka pa ng bola yan. ay, hindi, okay na ako dyan, 911. Ano mo sir? Magbabago ng motor mo. Sa remote, hindi na makokontrol yung idle. Okay. Sa takbo. Racing ECU, pwede kontrolin yan. Okay, okay. Ang 14 kasi, standard AFR na ng ECU yan. Kung Okay. tawagin is towing. Stoic. Target AFR ng stock ECU. 14. Sino mo to, sir? Pag nirep ko to 12, di ba? Diba? Pataas. Di ba babad to? Babaling ng 14.7 yan. Nakabalik niya lang talaga. Sa stoic. Kaya kung nakababad ka, magdilim ka. Kasi babalik niya yung ECU. Okay po. Dahil yun naaamoy ng auto sensor dito. Maliit. After nga ng pangalawang remap ni Sir Brian ay naramdaman ko na agad yung pagiging responsive ng throttle. Pagpiga mo pa lang ng throttle ay gusto na agad sumibat ng motor. Dito nga ay fina-finalize na lang ni Sir Brian yung tune ng motor. Kinuha niya na rin yung final data ng horsepower at ng AFR. Kung makikita nyo, pinakaunang try 6.3, tapos pinakadulo, yun yung pinaka-latest 17.2. So parang paritsun tayo dito, ayan, nandyan yung save data natin. Pero pagka nagkarga ka, sir, di ko na magagamit. Back to zero ako. Kung sakali, kung magre-retune lang ako, ano bang mga indication para mag-retune ako? Palit canister, yan, ganyan. Intake exhaust. Okay. Yan, naglaki ka pa ng throttle body. Okay. So yun yung mga time or yun yung mga indication na kailangan ko magpa-retune. Okay din, sir. Basic. Basic lang. Ano po pala pangalan si sir? Brian po. Brian. Si Pops Brian pala. Ayun guys, tapos na agad yung motor natin. 151. Wala pang isang oras. Ano oras na nakarating? 110. Ibig sabihin nun, mabait si Dabi. Napatino agad ni Kuya. Tinesting niya, masyadong unlean. Kumbaga, kulang sa gas. Pero ganoon naman, kahit sa PCX, ganoon din yung sinabi sa akin. Nung nagpalit ako ng pipe. Ano siya guys? Ano pa lang, stock pipe pa lang, kulang na sa gas. Tapos pinalitan mo pa ng pipe, lalo siya maglilin. Pero yung motor naman natin, wala siyang backfire. Halos 2 linggo ko rin siya na-try. Wala siyang backfire. Testing natin sa daan. Okay guys, testingin natin tong motor after ma-remap. So tinanong ko si sir kanina kung ano dapat na maramdaman. Pero naging totoo lang si Kuya Brian. Sabi niya, hindi ko alam ano dapat mo maramdaman kasi motor mo yan. So ako lang ang makaka-differentiate dun sa natural na takbo ng motor tsaka yung remap na. Testing natin tong motor guys. After ma-remap, maramdaman natin ano yung difference. Schedule ko alas 2, ang oras pa lang natin 1:57. Pa alas 2 pa lang pero tapos na tayo guys. So hindi yan madali guys, 2 beses tinono ni Kuya Brian yan. So talagang binigay niya yung best niya para matono yung motor natin.
Lakas! Mas gumaang siya dalhin guys, hindi siya puro ano, hindi siya naging puro hiyaw. Grabe! Mas magaang siya dalhin guys. Woo! Ganito pala feeling nung nakaremap ulit. Sarap! Hindi naman siguro halata guys na sobrang satisfied ako sa remap ng motor ko. Bali ang napansin ko nung tinest drive ko ay mas naging pino yung takbo ng motor. Mas mabilis na throttle response, nawala yung panginginig ng makina, at yung napansin ko na parang nalulunod sa hangin. Patungkol naman sa RPM limit ay hindi ko pa siya nasasagad nung tinest ko dito. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung footage nung tinest ko papasok ng trabaho. Umino yung ano no, yung nginig ng motor. Opo. Grrrr, ganun yun di ba dati? 25 Moto Brothers. Update natin to sa bangke natin para at least yung nagre-remap alam mo Moto Brothers. So yan guys, dito lang yan sa Moto Brothers, yan sa may Erod. Ayan, N. Ponce. N. Ponce, tapos katapat nila yung Philippine Institute of Quezon City. Oh my God, ang init. Na po kami. Bali, ang presyo ng remap dito ay 2,000 pesos. Pero kung naka-bolt on or may karga yung motor mo, magiging 2,500 pesos. Pero kung sakaling gusto mo magpa-retune, ay magiging 1,000 pesos na lang siya. Bago ka pumunta sa shop, ay kailangan mo magpa-schedule sa Facebook page nila ng Moto Brothers. At kailangan mo magbayad ng 500 pesos na down payment. Bali, kagaya na napag-usapan namin kanina ni Sir Brian, sa isang araw ay meron lang silang 8 motor na nare-remap. Kita nyo rin naman na kapag hindi satisfied si Sir Brian, ay hindi kanya papaalisin dito. Syempre, pag satisfied si Sir Brian, ay mas satisfied yung customer. Tignan nyo na lang yung message ko sa page nila after namin makauwi. At ngayon nga, ipapasok na tayo ng trabaho at testingin ko na yung motor. At para nga sa mga nag-skip ng video dito sa dulo, ang Honda ADV 160 na gamit ko ay naka-bolt on. Ang ginamit kong cams ay Kyobo Racing. Sa lift naman, i-message nyo na lang si Maiko Garage. Sa panggilid naman, naka-TSMP pulley set, TSMP 911 grams na flyball, Pates Bike ceramic bushing, Racing Monkey 1.5mm tuning washer, Calcal Torque Drive female na gawa ng speed tuner, para sa clutch spring CRP 1200 RPM short hook, sa center spring CRP 1200 RPM, MTRT torsion control, stock na clutch lining, at sa bell speed tuner reinforced alpha wing bell. Sa belt naman C-Works. At yun na lahat ng settings ng panggilid ko guys. Air filter Coso Hurricane, sa pipe ay naka MTRT Evo 2, sa elbow ay naka Dreamcat ako na gawa ng VMAX 28, 32 at 35mm. Sa weight naman nasa 95 to 100 kilos ako guys. So yun na lahat guys, testingan time na.